May tanong sa akin, pwede po ba magtanong kung ano po pwede kong gawin? Stress na po ko masyado. Di ko na rin po alam kung ano pwedeng gawin. Di na kayo madaan sa maayos na pakiusapan ha. Sige, maghanap ka na ng attorney na magtatanggol sa'yo pag sinama kita sa list ng lalagyan namin ng legal actions bago mag-6 dapat settle mo na to. Alright, napakagandang mensahe po nito pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin natin kung gaano katotoo no, na pinaghahanap na kayo ng abogado. Itong mga bugo katabusadong online lending apps na to, pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So, ang ano nyo nga po is stress na kayo, no? Masyado. At di nyo na alam kung ano yung pwede nyong gawin, no? At ito po yung mensahe. Ang sabi niya, hindi na raw po kayo madaan sa maayos na pakiusapan. O maghanap na raw po kayo ng attorney na magtatanggol sa inyo kasi pag isinama raw kayo doon sa lalagyan nila ng legal action. At nagbigay pa po ng taning, no? Bago mag-6 daw dapat masettle muna. O nakita nyo, dinambablap lang po ito. Kitang-kita ho dun sa mensahe kasi naglagay siya ng bago mag-6 dapat settle na to. O kung hindi daw, o di ilalagay kayo sa listahan ng lalagyan ng legal action. Anong klaseng legal action? Di po ba? Kasi tingnan nyo ha, ang ano nyo ho is hindi nyo na alam yung inyong gagawin at masyado na kayong stress. Diba? Ito po yan kasi aminin na ho natin, napasok po natin yan, may utang tayo. So, it's still our responsibility, no, nabayaran po yan. Okay? Kailangan ho natin bayaran yan. Regardless ho yan kung illegal o legal. Ito po, pagka po yan illegal, kung magkano lamang po yung dinisburse, yun lamang po ang ating bayaran. Now, kung yan naman po yung legal, okay, meron po tayong ceiling on interest rate. Okay? 12% per month po yan. Okay? At additional na 5% per month pagka lumagpas po tayo sa due date. Yun po ang sundin natin pagka po ang hinahiram natin is 10,000 pababa at hindi lalagpas sa 4 na buwan yung termino. Now, pagka po sumobra sa 10,000, well, ano po yan, may freedom po kasi ang nanghihiram at yung nagpapahiram na pumasok sa isang kasunduan. So, kung ano po yung mapag-usapan nilang interest, yun po ang masusunod. Pero, hindi naman ho yan, po, pwede yung unconscionable. No, kasi pagka sobrang taas na po niyan, no, unconscionable na talaga yan at sa batas. Ngayon po pwede na hong pakialaman yan ng korte, no, kung magkano po yung talagang ibibigay na interest lamang po sa inyo, kung masyado na talagang unconscionable yan. Now, yan ang dahilan kung bakit hindi magdidemanda yung mga bugok na yan. Isa ho yun. Kasi tingnan nyo ha, kung masyadong mataas po yung interest rate, hindi po yan. Hindi kukuha ng martilyo na papalo sa ulo nila yun. Di ba? Pupunta sila sa korte, alam nila na masyadong mataas yung kanilang interest rate. O di po ba? Tsaka ito po ang kauna-unahan dyan. Tingnan nyo. Hindi sila marunong magpautang. Okay? Regardless ho yan kung illegal or legal. May automatic na yan, na mga nagdi-disburse ng pera. Basta ho nalaman yung inyong pangalan at ang yung number po ninyo connected sa e-wallet, papadalang kayo agad ng pera niyan. Totoo po, without discussing yung yung hinihiram po ninyo. Napakalinaw po sa batas natin. Batas po ito ha. Yung The Truth in Lending Act, dapat fully disclose. Yung hinihiram po ninyo. Alam ninyo kung magkano interest rate, processing fee, magkano yung loan process na matatanggap po ninyo, gaano kahaba yung termino, kailan ang first due date, may penalty ba yan, may late fee ba yan, lahat yun, alam nyo. Hindi nila ginagawa yun, yun ang unang mali nila. Tapos ano pa yung pangalawang mali nila? Yung nang-a-access sila ng telepono ng may telepono, dapat ba yun? Data breach yun. Biruin nyo, manghihingi ng
permission. Permission lang ang hinihingi. 'Di ba? Ano gagawin? I-access. Kukunin po yung mga detalye ng telepono niyo. Lalo-lalo na yung inyong mga contact list. Kasi ginagamit nilang yon, collateral. Pagka hindi ho kayo nakabayad sa takdang panahon, yung mga nasa contact list po ninyo ang kanilang tatawagan at kukulitin. At worst, sisingilin. Oh, 'di ba? Dalawa na. Ano yung pangatlo? Mali po yung ginagawa nilang marketing. Yung advertisement nila. Pero yun nyo, sasabihin, SEC registered. Hindi naman pala. O, sasabihin, meron silang Certificate of Authority. Wala naman pala. Sasabihin, kasama sila sa recorded online lending platform. Wala naman pala. O, di ba? Sasabihin nila, sumusunod sila sa ceiling on interest rate. Hindi naman pala. O, nakita nyo? Ganyan kasi sinungaling yung mga yan. Talagang enticing yung kanilang marketing para kayo mainganyong mag-click. O, ayan. Natatrap po tayo ngayon yan. Di ba? Ano pang-apat? Hindi ho marunong maningil yung mga bugok na yan. O, meron tayong prohibition on unfair debt collection practices. O, bakit ganyan ang ginagawa? Di ho ba? Mga walang yan. Tsaka napakasinungaling yung mga yan. Lahat ng kasinungaling ang gagawin para lamang tayo, masira ang ating kaisipan. O. Yun ho yung mga dahilan, kaya hindi ho magdidemanda yan. Kasi pag sila nagdemanda, ay sa kanila ho babalik. Bakit? Kasi madali ho nating makuha yung mga proof O screenshot lang ho natin yung mga panghaharas po nila. Ipakita lamang po natin yung kanilang mga interest rate, tsaka yung processing. Saan ka nakakita? Di ba? Dinisbursan ka, 1,000 pesos. Yung pala, ang utang mo, 2,000. Pero in-request mo, 10,000. Di ba maguguluhan ka? Ba't ako pinadala ng 1,000? Kasi nga, hindi fully disclosed sa'yo. Tapos, ang nautang mo pala, 2,000, kalahati. Tinanggal sa'yo. Samantalang napakalinaw. Sa ceiling on interest rate na 12% per month lamang po ang interest na po pwede ikarga. 50% na kagad yung kinalta. Sabay, napakalaki naman. Lugi na kagad kayo. Sila na lang ang kumita. Diba? Kaya nga ho tayo nanghihiram diba? Kasi kailangan natin ng pera tapos kakaltasan ka pa ng ganung kalaki. Wala naman nung problema kumaltas sa diba? Sa hinihiram. Wala hong problema doon. Pero yung sobrang laki, hindi naman tama yun. Kasi kung susundin ho natin yung ceiling on interest rate, pwede ho silang magkaltas ng 6%. Para doon sa kung ano-anong nila. Inilalagay nila doon. Di po ba? Tapos yung another 6%, yun po yung nominal interest. Nakita nyo? Maling-mali yung ginagawa. Kalahati kagad. Sa tingin nyo papaboran ng korte yan? Sabit agad yan. Babalik sa kanila yun. Hindi lang ho yan, hindi lang yung interest rate, hindi lang yung pangharas. Yung pong data privacy breach na ginagawa po nila. Hindi lang humartilyo kinuha para ipalo sa ulo. Baka humaso. Diba? Kaya hindi ho yan hindi ho magsasampa ng kaso yan. Ito hong sinasabi na maghanap na kayo ng attorney na magtatanggol sa inyo, bluff lang ho yan. Yan hong hilig niyang mga yan. Yung pasukin yung ating isipan. Gusto nila, nakokontrol nila tayo. Gusto nila magkaroon tayo ng anxiety at depression, yung mga hudas na yan. Ako ho, ang maipapayo ko lang ho sa inyo, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina. Nahiram ho natin yan Diba? So, obligasyon ho natin bayaran. Kaya nga ho ako, panoorin nyo ho yung mga videos ko. Lagi kong sinasabi, kung hindi nyo ho talaga kailangan manghiram, huwag kayong manghiram. At kung alam ninyo sa sarili ninyo na hindi nyo pa ho kayang bayaran, wag ho kayong manghihiram. Kasi aminin natin sa sarili natin. Pero yung walang trabaho, plain housewife, nag-aaral, nanghihiram sa OLA, nakakapagtaka naman itong mga buko katapusadong online lending apps, ina-approvean. Diba? Sa tingin nyo, paano kayo makakabayad kung wala ho kayong trabaho? Sasabihin nyo, may trabaho yung asawa nyo. Mali yun ang pagpapautang ho doesn't work that way. Dapat kayo ho ang mayroong income. Diba? May kakayanan kayong magbayad doon sa inyong hiniram. Kagaya ng estudyante, napakarami ho nagme-message sa akin.
Estudyante raw sila nang hiram para pan-tuition. Oh, unang-una po, hindi obligasyon ng estudyante yun. Obligasyon nun ng magulang yan na pag-aralin yung kanilang mga anak. Oh, bakit ho yung mga estudyante nang hihiram? Anong pambabayad yan? Di po ba? Wag ho nating kumbaga ipasok sa isip natin na may mahihiraman tayo, hiraman natin. Kahit wala tayong pambayad, hindi ho. I-assess ho muna natin yung sarili natin kung kaya talaga ba nating bayaran. Kung meron ba tayong kakayanan, bayaran yan. Kasi ho, magiging sakit lang ho ng ulo natin yan. Kagaya nakita nyo, nai-stress na ho kayo. Di ho ba? Ang question mark, nun ho bang pinasok niya yan, o kung dinownload niyo yung ulan na yan, alam niyo ho ba sa sarili ninyo na may kakayanan po tayong magbayad? Di po ba? Yun ho muna ang isipin natin kasi ho, mababaon at mababaon tayo. Ano po? Actually, ang may kasalanan kasi talaga niyan is yung ating gobyerno kasi wala tayong rito yung financial literacy. Kasi kung kasama ang financial literacy sa curriculum po natin, ay hindi ho tayo magkakaganyan. Okay? Sa sa ibang bansa, especially ho sa Europe, no? And sa Singapore. And even sa Japan po. Kasama ho sa curriculum nila 'yon, ang financial literacy. No? Kasi hinahanda po nila yung mga estudyante sa totoong buhay. Okay? Yan ho ang mahirap kasi dito sa atin sa Pilipinas, hindi ho hinahanda yung mga estudyante sa totoong buhay. Kaya ho maraming nadidepress eh. Di po ba? Kasi biruin mo, kapag ka-graduate mo, mapipressure ka ngayong maghanap ng trabaho. Tama. Kasi gusto mong tumulong sa magulang eh. Pag nakahanap ka naman ng trabaho, unang sahod mo, anong ginagawa mo? Di ba? Inililibre mo yung mga kasama mo sa trabaho. Tama ba yun? Di ba? Kaya ka naghanap ng trabaho para makatulong sa magulang. Pero yung unang sahod mo, pinanlibre mo sa mga sa mga kasama mo sa trabaho, parang mali yata yung desisyon na yun. Di ba? Yun ho ang kulang na dito sa Pilipinas, financial literacy. Hindi tayo marunong mag-handle ng pera. Kaya pagka nakahawak tayo ng pera, nagugulat tayo, hindi natin malaman kung saan natin dadalhin. Kung ano na lang ba, makita, bibili na lang natin. No? Doon ho sa nagpadala ng mensahe na to, kailangan ho natin bayaran yan. Pero, pakalmahin nyo siyempre yung inyong kalooban at isipan. Kasi wala hong kakayanan or hindi ho magbabalak man lang yan na magdemanda yung mga bugo katabusadong online learning apps niya kasi babalik ho sa kanila yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang!